Okay, let's go na. Ready for take-off na talaga si Tevian. Paano naman, Day? Ang ganda ng mga bagong releases nila. I know you've already seen a lot of videos about this Tevian Flawless Cushion Foundation, which is the newest addition to their Ultimate Skin Master collection. And there are a lot of interesting things about this Tevian Flawless Cushion Foundation. First, it's available in 4 cushion cases, so you get to choose kung anong design yung gusto nyo. And yes, they come in this pouch protector. I'm telling you, these cases look and feel very luxurious. Very Tevian talaga yung aesthetic, and I want to try the gunmetal case soon. The next interesting thing about this cushion is that available siya in 14 shades, nakapareho dun sa shades ng foundation nila. However, wala silang shade dito sa cushion nung 2 darkest shades nila dun sa foundation. Pero merong additional new shade, which is the lightest shade among all of their shades, and it's called Blanc. Another interesting thing about this cushion is magnetic yung component niya. Look at that naman, napaka-social naman talaga, o diba? So alam mong masisir talaga, minsan kasi baka hindi mo masara ng maayos yung cushion mo, so baka sumingaw siya dyan, madaling matuyo yung mga cushion kapag ganon. At least ito, magnetic siya, so sasara talaga siya. Isa pang interesting thing dito sa cushion na to is yung puff niya. Ayan, ito yung puff niya. Nagamit ko na to, nalinis ko na siya kasi washable siya. Sabi ni Sir Albert, ginawa daw talaga nilang durable yung material niya para hindi siya madaling masira. So, pwede mo siyang gamitin ng ulit-ulit. Next, dito sa likod ng cover, meron siyang parang textured tray dyan. So, kapag kumuha kayo dito, pwede niyang i-press yung puff niyo dito para ma-remove yung excess. Para hindi marami agad yung ma-apply niyo sa face niyo. Now, for the coverage naman, light to medium buildable siya and the finish is radiant. In my case, acne prone ako. Meron akong hormonal acne. So marami akong mga dark marks, acne marks, and ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi mako-cover yan itong cushion na to. However, this cushion can even out your skin tone. By the way, I'm in the shade Eggshell. Yan din yung shade ko sa foundation nila. So what I do is kuha muna tayo dyan, and then ayun nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, lagay niya yung excess dito para hindi marami agad yung malagay nyo. Tapos, saka natin i-press or i-tap sa skin. Pwedeng tap-tap lang, pero wag naman yung madiin, sabi ni Sir Albert. Light lang, light tapping lang. Tsaka huwag nyo daw i-drag na pag ganyan. So, ganyan lang. Lalagay ko lang muna dito sa side na to. Tapos, hindi kailangan mag-dip ng mag-dip dito. Kunin nyo lang yung excess na na-press nyo dyan kanina. Diba? At least, hindi sayang yung product. Tsaka mas nakokontrol nyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. So, kapag dito sa mga crevices, ginaganyan ko sa daliri ko. Para sumuot talaga siya sa mga nooks and crannies na ganyan. Nakita nyo kung gaano ka-luminous yung effect niya sa skin. Nagkaroon lang ako ng problema dito nung first time ko siyang ginamit. Siguro dahil sa skin prep na ginamit ko, yung mga skincare products na ginamit ko that day, nung ginamit ko siya using the cushion puff, parang nagbuo-buo siya as in. So ang ginawa ko, binend out ko na lang siya using a brush. Pero nung pangalawang try ko naman, and yung iba pang mga times na ginamit ko na siya, okay naman na siya, hindi na siya nagbuo-buo kahit na itong cushion puff yung gamit ko. Siguro lang yung products na ginamit ko nga that day. Pero kung sakali lang na magkaroon kayo ng problem sa paggamit ng mga cushion puff, kahit sa ibang cushions nyo, gumamit lang kayo ng brush para i-blend out siya. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo, diba? Light to medium lang siya. This is just one layer, guys. Pero na-even out niya yung skin tone ko. Hindi niya na-conceal yung mga dark marks ko. Nakikita nyo pa rin, diba? Nagpi-peek through pa rin. Nakikita nyo pa rin ng konti yung dark circles ko. Pero na-even out niya yung skin tone ko na wala na yung redness, diba? Pero again, hindi nga siya full coverage, okay? So magpi-peek through pa rin yung mga blemishes nyo. Pero look at the comparison dito sa walang cushion, diba? Even out yung skin tone, mukha siyang healthy tignan, luminous, glowy. Ang ganda. And hindi ko alam kung nakikita nyo, ayun o, very puno talaga yung cushion niya. Parang nag-overflow nga siya dyan sa gilid. So ito, papakita ko na sa inyo kasi mas marami akong mga imperfections dito eh. So lagyan natin yan, tap-tap lang. O diba? Nakikita nyo? Nalilesen yung redness pero nandun pa rin yung mga dark marks ko. Pero alam niyo yung na-discover ko, parang mas maganda yung lapat ng iba pang makeup na ile-layer mo on top kapag itong Tevian cushion yung base or foundation mo. Kasi so hydrating and skincare infused siya. So para na ding skin prep and base siya in one. So this what one layer of this Tevian cushion foundation looks like on me. Try natin i-build na siya sa medium coverage. Look at that, sa second layer, very skin-like pa rin siya. Pero again, medium coverage so the marks are still peaking through, pero mas nag-lighten na siya ng konti. So, ayan guys, 2 layers na yan itong Tevian cushion. So, medium coverage na siya. I love how my skin looks like. Parang ang healthy niya talaga tignan. If you have flawless skin, yung wala kayong masyadong i-concealer, i-cover, enough na talagang gamitin tong cushion foundation na to as your base.
Pero if you have blemishes like me, of course, you can use your concealer. Yes, this is a serum-powered cushion foundation, pero sabi ni Sir Albert, hindi nyo kailangan mag-worry kung oily skin kayo. Kasi this is water-based daw, self-setting, and it controls the sebum production. So ayan guys, nag-conceal lang ako, tapos nilagay ko na yung ibang mga cream-based products ko, yung blush, yung bronzer. Siniset ko lang siya using my usual powders. I have road tested this cushion already, and tumatagal talaga siya. In fairness talaga sa kanya, kahit na light and thin lang yung consistency niya. No retouch ako dyan. It was errands day and I walked around the mall, nagbayad ng bills, grocery, shopping ng konti, pero okay pa rin yung makeup hanggang pag-uwi. I have oily combination skin type, pero kapag ginagamit ko yung cushion na to, as long as napapowder or nasiset mo siya ng maayos, hindi naman naglalapot yung fez ko. Nag-oil up lang ako sa usual na areas, yung T-zone, ganyan, pero hindi yung excessive oiliness. So ibablot ko lang yan ng tissue o kaya ng mga blotting paper, pero usually tissue lang talaga ginagamit ko. Tapos ayun, magiging fresh na ulit tignan ng face. So overall, yes na yes for me itong Tevian Flawless Cushion Foundation na to. It's lightweight, luminous, and I love na skincare infused siya. In my opinion, this can also work sa mga taong may oily skin, especially kapag pinrep nyo ng maayos yung skin nyo, pagka nag-powder hair properly, at kapag sinet nyo siya ng maayos. Pero of course, serum-powered cushion foundations like this one is best for people with dry to normal skin type. Anyway, ako, gustong-gusto ko talaga tong Tevian Cushion Foundations na to. Ayun lang! Hope this helps!